Dahil ganito nga po ako na ano yung pakiramdam ko sa pag-CCR, ako po nahihirapan din. Dami kong gustong gawin, hindi ko magawa. Ano sana ang plano mo sa kung nakagraduate ka? Anong plano mo sana maging? Gusto ko sana kung nakagraduate ako, mag-police ako. Para makapagtulong naman ako sa aking magulang, sa aking kapatid. Ilan taong ka na ngayon? 23 po. O pwede ka pa pala sana, no? Siya si Liit, ang batang na aksidente. Natigil ang kanyang pangarap dahil sa isang aksidente. Siya po ay nalaglag sa Puso Negro at nadala sa ospital na puro dumi. Alamin ang istorya ng kanyang buhay. Lagi po kayo pinapanood. Umaga sinunta ko kay Kuya Mar. Kuya Mer, ito ba yan? Ruvino na taga San Mateo Rizal, isang dating militar na tumutulong literal sa panahon ng pandemya. Inuna siyang nakilala, hanggang ngayon nasa kalingap nyo na siya kasama. Sa kanyang mga plano walang makakahadlang na baguhin ang buhay ng mga tao nahihirap. Yun, good morning mga kalingap. Sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga po ay nandito tayo sa isang barangay dito sa Dugungan. At may nilapit sa atin na nangangailangan ng tulong. Ito daw ay talagang na-aksidente sa Paracale. At yung kanilang kaburan ay ginawang Puso Negro. At sa kasawayang palad ay siya ay dumumi ng isang gabi at hindi niya nalaman na marupok na at doon siya nahulog. Po, may taas daw pong 30 feet ang kanyang kinalagyan. Kaya nung dinala sa hospital ay amoy dumi siya at nilinis pa daw ng mga tao doon sa hospital. At kakaibang experience daw ang nangyari nung gabing yun sa mga medical attendant na nadatnan doon sa emergency room. Tara po, tingnan natin ang istorya ng buhay ni Liit. Yan si Kuya Lon ang nag-repair sa atin. Yun yung tatay. Siya yung tatay. Pilay din. Pilay din. Bedridden si Liit. Hindi nakatayo. Ano lang, Kunti lang. dandahan. Ang masaklap, nagda-diaper. Diaper siya. Pilay din. Nangawi pa si tatay. Wala naman dito Silang mag-ama lang dito. Oo, silang dalawa lang. Pinipilit pa niyang siya yung tatay. Dami silang alagang hayop. Binamaga si Liit. Ikaw si Liit, nakausap ko yung kapatid mo. Kapatid niya yung parinlo na. Sino? Bata pa pala si Liit. Kaya lang ay ang masaklap dito, bata ka pa, bedridden ka na, Siya po. Grabe. Naghahanap po kasi ako ng trabaho sa Paracale. Na hulog po ako dun sa at naghahanap ako ng CR. Napapunta ko dun sa ginagawang balon na ginawa pong CR.
Oo. Nahulog po ako. Di mo akalain na marupok na? Opo, yung naapakan ko po. Kala ko matigas pa. Pag apa ko po, maano na. Marupok na po yung ano, yung kahoy. Bakit pala sabi ni Kuya Lon ay ano, nagda-diaper ka na? Kasi po ano, mula po nung mahulog ako, parang naman po lahat yung ano ko sa ano, pag-iihi, Namanhid? pag-CCR, Hindi mo nararamdaman na... basta pag ano po, pag maiyak, nakusa na lang. Pero, nagpa-check up ka? Hindi nga po makapagpasika. Wala naman kung ano. Hindi ka nadala sa ospital. Nadala ka sa ospital daw noon. Noon. Pero, check up lang. una lang. Hindi ka na CT scan, hindi ka na x-ray man lang. CT scan po ako nung ano, Oo. yung pag-confine sa akin, sa Naga. Doon pa po ako sa Naga pag-confine ay. Pag-CT scan po ako dun sa MRI. Tapos yung ano po, x-ray. Sabi nga po ng doktor, nagka-fracture po yung sa likod ko. Kaya sabi ng doktor, hindi kailangan na ano, lalabas ka na, walang brace. At hindi naman po ako nagpa-stainless ay. Ito yung brace. Opo. So, Para kahit daw po magparagalaw-galaw ako dito sa bahay, susuotin ko lang daw po yan, sabi ng doktor. hindi ka nakapagpagamot. Hindi po. Pero kung magagamot ka, may chance na bumalik yung ano mo. Opo, sabi ng doktor. O kulang ka sa pinansyal ano. Opo. Yan nga po ang ano po, at hindi ako nagpa-stainless kasi wala naman po kami pirang ano. Nasa 100,000 daw po yung ano. Sabi ng kapatid ko yung stainless. Pero available sa Naga. Opo. At Kaya ba, baka may kaya ako nahihirapan. Dito pag ano, pag puno na yung diaper ko, dito na po ako nahiga sa misa. At para hindi ko mabasa yung ano, ingkot yun. yung pumpo at Ay, ano. mainit ito eh, may plastic oh. Ay, kaya nababasa, kaya nilagyan mo plastic. Siya po. Bago lang nga din po ikat, nagtulong-tulungan ng mga tiyo kung makabili ng gantat para hindi daw po maano yung likod ko. Hindi mabulbog. Opo. Kasi pag doon po sa matigas, pag tulad ito, na sakit po yung likod ko, tapos yung baywang, yung nagbantigaan ko. Anong natapos mo pala sa pag-aaral? Grade 8 lang po at mula nung mamatay yung nanay namin, naisipan ko nang magtigil sa pag-i-eskwela at makapagtulong kay Papa at ano, ganap na pa ako ng trabaho. Yun na po ang inano ko, pagtatrabaho na lang. Tapos si tatay mo pala pilay din ano? Opo, nahin po si Papa. Pilay din. Kaming dalawa lang po dito ngayon. Kasi yung kapatid ko nagtatrabaho naman dito. Yun ang nagsusuporta sa inyo. Opo, bili ng diaper, mabili ng 1 kilong bigas. Sabi nga, Kasi na po namin. kinakapos din daw, di ba? Opo, kinatapos na po. 300 lang naman ang araw na dun sa Alpanadahan. So, ayan ang mainit dito ah. Pag tanghali, nararamdaman mo yung init. Opo. Hindi naman po ako makapaglabas. Kung minsan po, pag may katulong yung ano, natambay dito, nakatulong ako pag ano. Naupo lang po ako dyan, binubuhatila ako sa labas. Nagkakabud ka pala. Opo. Kamusta naman ang pagkakabud? Kumikita naman? Ano lang po, paminsan sa isang linggo, 500 lang din po. Parang bali lang. Bali, Opo. aawasin na lang ka kapag naka-high grade. Wala palang sahod yan eh, no? Wala. Kuporsyento hati-hati Ano kayo. lang po yung tiyaki lang din. Pag, ano, Kung may makuha. Ang ano lang doon, libre kain. libre kain lang po. Kasi nagkaroon kami ng ano, nagpakabud din kami dati. Experience ko rin yan. Pumapasok sa butas. Sinking yan, tsaka drive ano. Ano ka doon? Anong pwesto mo doon? Ano lang din po, dun lang din po ako sa ibabaw. Sa ibabaw. Kaga pong tinatawag. Kasi baguan pa malang din po ako dun sa kabudan. Hindi ka pa nakakapasok sa ilalim. Tapos yun nga po, naghahanap ako ng CR dun. Saka ako nahulog naman.
Sana po yun. sana may sana ay may makatulong sa atin kasi sa pagtulong-tulong po natin ay makakapagligtas po tayo ng isang buhay at mababago po. At pwede ka manawagan dun sa mga kababayan natin na sobra-sobra yung blessing na baka naman makashare. Sana po may magtulong naman sa akin na ganito pang kalagayan ko. Mandami ang gusto kong gawin, hindi ko magawa. Dahil ganito nga po ako na yung pakiramdam ko sa pag-CCR. Ako po nahihirapan din. Dami kong gustong gawin, hindi ko magawa. Sana po matulungan niya naman po ako. Yun lang po. Ano sana ang plano mo sa kung nakagraduate ka, anong plano mo sanang maging? Gusto ko sana kung nakagraduate ako, magpulis ako. Para makapagtulong naman ako sa aking magulang, sa aking kapatid. Ilan taong ka na ngayon? 23 po. O pwede ka pa pala sana, no? Kahit sa army pwede ka pa eh. Kaya lang po mula nung mamatay yung magulang namin, si mama, hindi na po ako nakapag-aral din. Tumigil na po ako sa pag-aaral. Para makapagtulong na lang din kay papa. Kasi po, si papa pilayman din po. Yun lang din nga po ang naano namin dito. Nag-aasa-asahan namin na pag mahanap ng panggatong, siya din po nagkuha. Kahit nahihirapan din po siya. Buti nga po at nakakapaglakad-lakad naman din kahit pilay. napakahirap, no? Napakahirap po talaga. Yun ang hina sa ating kalooban, yung pangarap ba na kaya naman ng isip mo pero hindi kaya ng katawan mo, no? Opo. Dagdag isipin. Sana po nga may magtulong naman sa akin para makabalik sa dati yung aking paglalakad, parang normal. Mabalik sa normal yung aking pakiramdam. Kasi nakakatayo naman po ako. Kaso nahihirapan ako ay dahil kung sa karamdaman kong ito, yung sa likod, tapos yung sa baywang. Ito lang po ang tanging gabay niya. Ito lang po ang nagpapalakas sa kanya para makatayo-tayo, makagalaw-galaw itong brace na ito. Ayan, nananawagan po tayo sa mga kababayan natin na nasa abroad na sobra-sobra yung blessing. Yung maliit po na tulong, pag pinagsama-sama po natin yan, lumalaki yan at makakapagligtas po tayo ng isang buhay. Mababago po natin ang buhay na dahil sa isang aksidente ay dinala siya sa banig, sa higaan at naputol ang kanyang pangarap. Sa mga tulong niya po ay mababago ang buhay ni Liit. Maliit man sa ating blessing, maliit na parte, pag sinare natin at nagsama-sama ay malaking tulong po ito para kay Liit. At ilalapit din natin ito kay Kuya Bal. Baka mapanood dito ni Kuya Bal.
At si Kuya Bal ay sobrang maawain po yan. Hindi po yan nagdadalawang isip kapag nakakita ng mga ganitong may pangarap, nagsusumikap para sa kanyang magulang na siyempre may kapansanan din na dapat siya ang nagtataguyod, pero pinigilan ng isang aksidente na hindi naman sinasadya. Ano po, at sana po ay ipuin po ni Lord yung may mga sobra-sobrang blessing dyan para kay Liit, at muli nating mapalakad si Liit at makatulong sa kanyang magulang. Yun lang po. Maraming salamat po sa pagsama, at sana po ay pagtulong-tulungan natin ito. Ayan, Liit, at may dala akong bigas at paunang tulong ko lang sa'yo. Babalik-balikan kita, ha. Maraming salamat po. Ayan. At malaking tulong na po ito sa amin. Ayun. Kasi kapag kinakapos din pagpapin sa amin. Maraming salamat pala kay Inday Ilongga na bigyan natin ng bigas si Liit. Ano po? Maraming salamat, Inday Ilongga, sa iyong pabigas. Ayan, maraming salamat po sa lahat. Ayan. Sa hindi pa po nakadikit sa ama na Team Kalingap, Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna Vlogs. Ayan, spread love lang po tayo sa lahat. God bless. Bye-bye po. Ito po ang aktual na pag-rescue kay Liit nung siya ay na-aksidente. Makikita po natin na kulay dilaw ang kanyang katawan, na base sa kanya yan po ay dumi ng tao. Matutunghayan po natin kung paano siya inilabas dun sa bundok na kanyang gustong pagsiaran sana na umabot sa aksidente.